Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Inaayos ni Ethan Mendoza ang kanyang mga cufflink habang nakatitig sa sarili sa harap ng salamin. Perpektong-perpekto ang pagkakatabas ng kanyang itim na tuksedo na ipinatahi lamang noong nakaraang linggo. Ngunit kahit gaano ito kaganda, hindi niya maramdamang para sa kanya iyon. Pinili iyon ni Judy Ann. Gaya ng halos lahat ng bagay sa kanyang buhay nitong mga nakaraang araw. Si Judy Ann ang pumili ng tela, ng disenyo, ng mananahi. Maging ang relong isusuot niya ngayong gabi ay ito rin ang nagtakda. Marahan siyang nagbuga ng hangin, saka ipinasok ang isang kamay sa kanyang buhok bago sumulyap sa orasan. 10 minuto na lamang at kailangan na nilang umalis. Mula sa silid tulugan, narinig niya ang mahinang tunog ng mataas na takong napapalapit. Ilang sandali pa, pumasok si Judy Ann Montenegro sa dressing room na para bang siya ang may-ari ng buong lugar. At sa totoo lang, ganoon niya ang dating nito. Kumikinang ang seda nitong bestida sa ilalim ng mainit na liwanag, maingat na hinuhubog at binibigyang diin ang bawat kurba ng kanyang katawan. Matingkad na pula ang kanyang lipstick. Iyong uri ng kulay na hindi lamang nagsasabing narito ako, kundi ako ang namamayani sa silid na ito. Hindi mo suot ang navy blue na kurbata na inilabas ko para sa iyo, sabi niya habang bahagyang naniningkit ang kanyang mga mata. Bahagyang tumigas ang panga ni Ethan. Mas gusto ko ang itim. Marahang nagkibit balikat si Judy Ann. Ngunit ang munting iting sumilay sa kanyang mga labi ay sapat upang magdulot ng paninikip sa sikmura ni Ethan. Sige, kung iyan ang gusto mo. Pero sa susunod, magpapalit ka bago tayo umalis. Mas nababagay sa mga mata mo ang navy blue. Mas maganda rin itong tingnan sa mga litrato. Hindi sumagot si Ethan. Lumapit si Judy Ann at inayos ang kwelyo ng kanyang tuksedo, na para bang hindi niya iyon kayang gawin ng mag-isa. Mahalaga ang gabing ito, paalala niya. Makikilala mo si Gregory Waltz, ang pinuno ng legal team ng Aboitiz. Maaaring kailanganin natin siya para sa maliit mong usapin tungkol sa alitan sa ari-arian. Bahagyang bumaba ang kanyang tinig, na tila nakikiramay ngunit may halong panunuya. Sa totoo lang, Ethan, kung hindi dahil sa akin, malamang hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin sa isang pampublikong abogado. Parang basta lamang na ibinato ang pahayag na iyon. Parang isang biro. Ngunit tumama iyon sa kanya na parang isang mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Kung hindi dahil sa akin. Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Kung hindi dahil sa akin. Parang paalala. Parang tanikala. Parang isang katotohanang matagal na niyang sinusubukang hindi pansinin. Ang katagang iyon ay naging tahimik na himig na paulit-ulit na umaalingaw sa kanilang pagsasama. Kung hindi dahil kay Judy Ann. Kung hindi dahil kay Judy Ann, wala siyang marangyang kondominium. Wala siyang bagong sasakyan. Hindi siya makatatanggap ng mga paanyaya sa mga eksklusibong pagtitipon. Hindi niya mararanasan ang mga katapusan ng linggong ginugugol sa isang pribadong yate. Kung hindi dahil kay Judy Ann, hindi siya kailanman makakaupo sa iisang mesa kasama ng mga taong tulad ni Gregory Waltz. Dumating sila sa charity gala ng Aboitiz Foundation sakay ng isa sa mga elegante at mamahaling itim na sasakyan ni Judy Ann. Gaya ng nakasanayan, si Judy Ann ang unang pinagbigyan ng driver. Binuksan nito ang pinto para sa kanya at maingat siyang bumaba na mailikas at sanay na kariktan. Kaagad na kumislap ang mga kamera. Sunod-sunod. Walang tigil. Pagkatapos ay lumingon siya at iniabot ang kanyang kamay kay Ethan. Sa maikling sandaling iyon, hindi na iwasang isipin ni Ethan kung tinitingnan ba siya nito bilang isang asawa o isa lamang palamuti. Isa lamang bahagi ng perpektong imaheng nais nitong ipakita sa mundo. Sa loob ng bulwagan, bumungad ang karangyaan. Nagniningning ang malalaking kristal na chandelier. Umiikot ang mga baso ng mamahaling champagne sa bawat sulok. At sa pagitan ng mamahaling Horse de Ouvres, maririnig ang mahihinang usapan at mga kasunduang lihim na nabubuo.
Naroon si Judy Ann sa mundong lubos na para sa kanya. Lumulutang mula sa isang grupo patungo sa isa pa. Pinakintab ang bawat tawa. Maingat na pinag-aralan ang bawat ngiti. Samantala, tahimik na sumusunod si Ethan sa kanyang tabi. Nakikipagkamay kapag ipinakikilala. Umingiti kung kinakailangan. Ngunit bihirang magsalita. Ito ang asawa ko, si Ethan Mendoza, sabi ni Judy Ann sa isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit na iyari sa sukat. May ilang kapana-panabik siyang proyektong pinagkakaabalahan nitong mga nakaraang buwan, ngunit sinabi ko sa kanya na magpahinga muna ngayong gabi at mag-enjoy na lang. Magalang na natawa ang ilan sa mga ito. Napilitan namang umiti si Ethan. Hindi nagtagal, ipinakilala siya kay Gregory Waltz. Mahigpit na kinamayan ni Judy Ann si Gregory habang nakaukit sa kanyang mga labi ang isang ngiting matalas na tila talim ng labaha. Gregory, ito si Ethan, sabi niya. Siya iyong tinulungan mong manalo sa kasong kustudyana na ikwento ko sa iyo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ethan. Sa totoo lang, Ethan, dapat kang magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil kay Gregory at sa pagpupumilit kong kunin ang pinakamahusay na abogado, maaaring naging ibang-iba ang kinahinatnan ng lahat para sa iyo. Nagtagal ang tingin ni Judy Ann sa kanya. At bagaman hindi niya iyon sinabi ng tuwiran, malinaw ang mensaheng nakabitin sa hangin. Kung wala ako, natalo ka sana. Napalunok si Ethan habang pilit nilulunok ang pait na unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Nararamdaman niya ang paghigpit ng kalamnan sa kanyang panga habang pinipilit panatilihin ang maayos na anyo. Siyempre. Maraming salamat, Gregory, magalang niyang sabi. Bahagyang tumango si Gregory. Ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Kalaunan, habang abala si Judy Ann sa pakikipag-usap sa isa sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor, bahagyang lumapit si Gregory kay Ethan at nagsalita sa mahinang tinig. Maswerte ka, alam mo ba iyon? Karamihan sa mga lalaki ay handang gawin ang lahat para magkaroon ng asawang tulad niya na laging nasa kanilang panig. Taglay niya ang uri ng impluwensyang hindi kayang bilhin ng pera. Bahagyang humiti si Ethan, ngunit hindi umabot ang ngiting iyon sa kanyang mga mata. Oo, maswerte nga. Nang umalis sila sa gala matapos ang hating gabi, tila nananatili pa rin ang kasiglahan ni Judy Ann. Napakaganda ng naging takbo ng gabing ito, sabi niya habang umaandar ang sasakyan palayo. Hindi ka gaanong nagsalita na mabuti naman. Minsan, mas mainam na hayaan mong manghula ang mga tao tungkol sa iyo. Nagmumukha kang misteryoso sa ganoong paraan. Tahimik na nakatanaw si Ethan sa bintana. Nagmistulang malabong guhit ang mga ilaw ng lungsod habang mabilis silang dumaraan sa mga ito. O baka naman wala lang talaga akong gustong sabihin, mahinahon niyang tugon. Napatingin si Judy Ann sa kanya. Hindi mabasa ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Marami kang gustong sabihin, Ethan. Hindi mo lang laging alam kung paano sasabihin ang mga iyon sa tamang mga tao at sa tamang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Muli na naman. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako. Parang isang paulit-ulit na himig na hindi niya matakasan. Parang isang paalalang hindi niya kailanman kayang takasan. Makalipas ang 2 araw, nagpasya si Ethan na siya naman ang kumilos para sa sarili niya. Isang matagal na niyang kaibigan mula pa noong kolehiyo ang lumapit sa kanya upang mag-alok ng pamumuhunan sa isang maliit, ngunit may malaking potensyal na kumpanyang teknolohikal na nagsisimula pa lamang. Hindi iyon marangya. Hindi rin iyon kasing enggrande ng mga proyektong karaniwang kinabibilangan ni Judy Ann. Ngunit maaari itong maging isang bagay na tunay na kanya. Isang bagay na hindi naaabot o naapektuhan ng impluensya ni Judy Ann. Nakipagkita siya sa kanyang kaibigan sa isang coffee shop. Nag-usap sila ng matagal. Kalaunan, nilagdaan niya ang mga paunang dokumento. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muling sumiklab sa kanyang dibdib ang munting bakas ng dating Ethan. Ang Ethan na marunong gumawa ng sariling pasya. Ang Ethan na hindi umaasa sa direksyon ng iba. Ngunit hindi nagtagal ang pakiramdam na iyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Judy Ann, nakita nito ang mga dokumentong nakapatong sa hapagkainan. Dinampot niya ang mga iyon at isa-isang sinuri. Malamig. Matiwasay. At tila sanay na sanay sa pagsusuri ng anumang bagay na mapunta sa kanyang mga kamay. Isang startup company.
Tanong niya habang dahan-dahang itinataas ang tingin kay Ethan. At ginawa mo ito nang hindi man lamang ipinapaalam sa akin. Mabilis na umayos ng upo si Ethan. Hindi naman ito malaking bagay, agad niyang sagot. Naisip ko lang na. Akala mo naman? Matalim na sambit ni Judy Ann, kasabay ng isang maikli at mapanuyang tawa. Ethan, may ideya ka ba kung gaano kataas ang failure rate ng mga startup? Alam mo ba ang burn rate nila? Ang debt ratio? Hindi. Dahil hindi ka man lang nag-abalang magtanong sa akin. Hindi ko kailangang itanong sa'yo ang lahat, mahina ngunit matatag niyang sagot. Lumapit siya, marahang umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig. Oo, kailangan mo, malamig niyang tugon. Dahil kapag bumagsak ito, at tiyak na babagsak ito, hindi lang ikaw ang maapektuhan. Magsasalita ang mga tao. At kapag nagsalita sila, sasabihin nilang ang asawa ni Judy Ann Montenegro ay gumawa ng isang hanga na desisyon. At ako ang madadamay. Mas mabigat pa sa inaasahan ang mga salitang iyon. O marahil, sadyang ganoon ang layunin. Pera ko ito, mahina ngunit may bahid ng pagtutol na bulong ni Ethan. Naningkit ang mga mata ni Joel Gian. Pera mo, ulit niya, maihalong panunuya. Ethan, wala kang ganoong kalaking liquid cash kung wala ako. Hindi ka pagbibigyan ng bangko ng ganoong loan kung hindi ka asawa ko. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibagsak ang anumang nasa paligid niya. Gusto niyang sabihin na mali siya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi. At iyon ang higit na masakit. Nang gabing iyon, habang natutulog si Judy Ann sa pangunahing silid ng kanilang Manila Villa, si Ethan ay nanatiling gising sa sala. Malalaking bintana mula sahig hanggang kisame ang humaharap sa tanawin ng lungsod. Mga ilaw na kumikislap na parang malalayong bituin. At sa ibaba, ang tuloy-tuloy na ugong ng trapiko. Isang paalala ng mundong patuloy na umiikot sa labas ng kanilang tahimik, ngunit mabigat na tahanan. Tahimik siyang nakaupo. Nag-iisa. At sa katahimikan, muling bumalik sa kanyang isipan ang lalaking dati niyang kilala. Ang lalaking hindi naghihintay ng pahintulot ng iba. Ang lalaking naniniwalang siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang sariling buhay. Nang ikinasal siya kay Amara, ibinigay nito ang sarili sa kanilang tahanan ng buong buo. Nagluluto para sa kanya. Nag-aalaga ng kanyang mga damit. Pinapagaan ang maliliit na bigat ng araw-araw na buhay. Sa kabila ng pagiging full-time na may bahay, hindi kailanman nawala ang paggalang nito sa kanya. Humihingi ito ng kanyang opinyon. Ibinabahagi ang mga desisyon. At tinatrato siya bilang kapantay sa lahat ng bagay. Ngunit kay Judy Ann, wala iyon. Bawat desisyon, bawat plano, bawat detalye, lahat ay pag-aari lamang nito. At para kay Ethan, unti-unting nawala ang puwang para sa kanyang sarili sa loob ng buhay na iyon. Noon pa man, sinasabi na niya sa sarili na ang palagi ang pakikialam ni Amara sa kanyang trabaho. Ang pagtulong nito sa mga papeles, ang pag-aayos ng kanyang mga kakulangan sa propesyon, at maging ang pagsuporta sa kanyang mga promosyon at tagumpay, ay dahilan kung bakit siya nakararamdam ng pagiging maliit. Iyon ang naging palusot na kanyang pinanghawakan noong binigyang katwiran niya ang pag-alis sa piling nito, na hindi ito sapat para sa kanya. Hindi niya kailanman inamin na malaking bahagi ng kanyang narating ay dahil sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya hinarap ang katotohanang matagal na niyang tinatanggihan. Na naging labis siyang komportable sa pag-asa rito, naging kampante, at naging tamad sa pag-iisip para sa sarili niyang mga desisyon. Kaya't iniwan niya ito, sinisisi ang babae, kahit ang totoo ay ang sarili niyang kahinaan ang nagtulak sa kanya palayo. Ngunit ngayon, kay Judy Ann, mas matalim ang pakiramdam ng pagiging maliit. Mas mabigat. Mas nakakapos. Bawat bahagi ng kanyang buhay ay may tatak nito. Ang villa na kanyang tinitirhan. Ang sasakyang kanyang minamaneho. Maging ang mga taong maaari lamang niyang makilala. Araw-araw, unti-unting naglalaho ang hangganan sa pagitan ni Ethan Mendoza at asawa ni Judy Ann Montenegro, hanggang sa halos hindi na niya matukoy kung saan siya nagtatapos at kung saan nagsisimula ang imaheng itinakda para sa kanya. Sinabi niya sa sarili noon na minahal niya si Judy Ann. Ngunit hindi ganito dapat ang pag-ibig. Hindi ito dapat parang isang gintong kulungan.
Maganda sa panlabas, ngunit ang mga rehas ay nagiging malinaw lamang sa tuwing susubukan mong kumawala. Sa isang lugar sa dulo ng pasilyo, bahagyang gumalaw si Judy Ann sa kanyang pagtulog. Si Ethan ay dahan-dahang sumandal sa leather na sofa at pumikit. At sa katahimikan ng kanyang sariling isipan, hinarap niya ang isang katotohanang matagal niyang tinatanggihan bigkasin. Namimiss niya si Amara. Namimiss niya ang paggalang ng isang asawang kinikilala siya bilang mahalaga. Ang tahimik na dangal ng pagiging isang lalaking tunay na kinikilala at pinahahalagahan. Ngunit mabilis niya itong itinutulak palayo. Kinukumbinsi ang sarili na ang bawat tagumpay ay may kaakibat na sakripisyo. At kung ang kapalit ay ang kanyang sariling puso, ay marahil ay tanggapin na lamang niya iyon. Ngunit kahit pilit niyang isara ang isip, hindi niya kayang patahimikin ang kirot na nananatili. Ang bahaging sa kaloob-looban niya ay patuloy na naghahanap ng bagay na matagal na niyang iniwan. Sa susunod na kabanata, maaaring mas lumalim ang panloob na tunggalian ni Ethan habang unti-unti niyang kinikilala ang mga pagkakamaling ginawa niya kay Amara at ang mga bagay na ipinagwalang bahala niya noon. Kasabay nito, isang hindi inaasahang pangyayari ang maaaring maglapit muli sa kanilang mga landas habang nagsisimulang mapansin ni Judy Ann ang pagbabago sa kanyang ugali at ang mga damdaming pilit nitong itinatago. Kaya abangan natin